Madalas nating madaanan, madalas ding bunutin at itapon dahil akala natin ay istorbo lang sa ating mga halaman. Pero ang hindi alam ng marami, ang tinatawag nating damo ay isa palang global superfood na kinikilala maging sa ibang bansa. Ulasiman o porcelain. Mula sa pagiging hamak na ligaw na halaman, paano nga ba ito naging paborito ng mga nutritionist at tradisyonal na manggagamot? Sa videong ito, hihimay natin ang mga bagong tuklas na benepisyo nito, ang siyensya sa likod ng sustansya nito at ang mahalagang babala na dapat mong malaman bago mo ito kainin. Ang ulasiman ay hindi lang basta tumutubo sa Pilipinas. Sa katunayan, bahagi na ito ng diet sa Mediterranean at tradisyonal na medisina sa China sa loob ng libu-libong taon. Ang ulasiman o portulaca o leracia ay madaling makilala. Mayroon itong makapal at makatas na dahon, mapula-pulang tangkay at dilaw na maliliit na bulaklak. Sa ibang bansa tulad ng Greece at Mexico, hindi ito damo. Ito ay isang mahalagang sangkap sa kanilang mga salad at nilaga. Bakit nga ba dapat natin bigyang pansin ang ulasiman? Alam nyo ba na ang ulasiman ang may pinakamataas na antas ng alpha-linoleic acid o omega-3 sa lahat ng mga luntiang gulay? Ang sustansyang ito ay hindi lamang para sa puso. Mahalaga rin ito sa pagpapanatiling malusog ng ating utak at pag-iwas sa pamamaga ng katawan. Dahil sa napakataas na antas ng omega-3 fatty acids, malaki ang tulong nito sa pagpapababa ng bad cholesterol. Tinutulungan itong linisin ang mga ugat. Ang taglay nitong potassium ay nagsisilbing vasodilator na nagpapaluwag sa daloy ng dugo, kaya nakakatulong ito sa mga may hypertension o high blood pressure. Punong-puno din ito ng vitamin A, C at E. Pero ang pagkakaiba rito, nagtataglay din ito ng glutathione at melatonin. Ang mga ito ay tumutulong sa pag-repair ng ating mga cells at pagpapabuti ng kalidad ng ating tulog. Dahil ito ay isang succulent, mahusay itong humigop ng minerals mula sa lupa. Mayaman ito sa magnesium, calcium at potassium na kailangan ng ating mga buto at muscles para manatiling malakas. May mga clinical trials din na nagpapakita na ang buto at dahon ng ulasiman ay makakatulong sa insulin sensitivity. Tinutulungan nito ang katawan na gamitin ng tama ang asukal sa dugo. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng blood sugar. Ang mga polysaccharides sa halaman ay may epektong nakakapagpababa ng glucose level matapos nitong kumain. Sa traditional Chinese medicine, ang ulasiman ay kilala bilang vegetable for drug dahil sa gamit nito sa dysentery at diarrhea. Mayroon itong natural na antimicrobial properties na lumalaban sa mga bad bacteria sa tiyan. Hemorrhoids dahil sa fiber content at anti-inflammatory properties nito. Sakit sa balat dahil sa mataas na vitamin A, ang dinikdik na dahon nito ay madalas gamitin sa paso at sugat dahil pinapabilis nito ang paghilom ng balat. Psoriasis at eczema. Nakakatulong din ang cooling effect nito upang mabawasan ang pangangati at pamumula. At ang panghuli, nakakatulong ito sa insomnia at anxiety. Isa sa mga kakaibang tuklas sa ulasiman ay ang taglay nitong melatonin. Nakakatulong ito sa mga taong nahihirapang makatulog. Ang magnesium naman ito ay nakakatulong sa pagpapakalma ng nervous system para mabawasan ang stress at anxiety. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, ang sobra ay masama at may mga tao
na dapat mag-ingat o tuluyang umiwas sa pagkain nito. Una, ang ulasiman ay mataas sa oxalates. Para sa mga may kasaysayan ng kidney stones, ang pagkain nito ay maaaring magpalala ng inyong kondisyon. Pangalawa, para sa mga nagdadalang tao, pinapayuhan ang pag-iwas dahil sa kakayahan nitong maging uterine stimulant. At higit sa lahat, siguraduhin kung saan ito pinitas. Dahil ang ulasiman ay isang accumulator, sinisipsip nito ang mga chemical o pollution sa lupang kinatatamnan nito. Huwag kumuha sa tabi ng kanal o kalsada. Paano ba ito kainin? Maaari itong gawing salad, ihalo sa inyong ginisang munggo, o kaya naman ay gawing tsaa. Ang malutong at medyo maasim na lasa nito ay nagbibigay ng kakaibang sipa sa inyong mga putahe. Ang kalikasan ay puno ng mga regalong madalas nating binabaliwala. Ang ulasiman ay patunay na hindi kailangang maging mahal para maging malusog. Minsan, ang kailangan lang natin ay tamang kaalaman sa mga bagay na nasa ating bakuran lang pala. Ngunit paalala, ang impormasyong ito ay gabay lamang. Palaging kumonsulta sa inyong doktor para sa anumang usaping medikal. Kung may natutunan ka sa bidyong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang healthy discoveries video. Kung mayroon kang tanong at suggestion para sa susunod naming topic, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!